Unang-una po ay nagpapasalamat po kami ni Senador Noynoy sa sobrang tamis, sobrang init na pagsalubong, pagtanggap po ninyo sa amin ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kahit pa'y napakabanayad, napakadalisay ng takbo ng temperatura at panahon dito, napakapang-romansa talaga ito. Kung alam ko lang, dito ako naghanunan. Pero ganun pa man ay mainit pa rin ang inyong pagsalubong. Maraming salamat. Hindi po namin ito kakalimutan. Alam niyo po, kinaiinggitan kayo. Sa totoo lang, kahit may liit lang ang bilang ng botante dito sa Batanes, pero kayo na po ang kinaiinggitan ng buong Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Hindi! Itong dahilan. Iisang tao lang ang kilala ko na kahit alas 2 ng umaga, pag tinawagan niya ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, sinasagot at kaagad na binibigyan ng atensyon. Walang iba po kung hindi ang inyong susunod na magiging kinatawan, Dina Abad. Alam niyo, ito naman ay, hindi ko naman talaga nakita ito. Kwento lang sa akin. Biro mo habang nag-uusap sila ni Shalani, kumilingling ang telepono. Sabay sabi niya, excuse me, kailangan kong sagutin ito. Ayun nasa linya doon si Dina Abad. Talaga naman. Kaya kung naniniwala kayo na darating na ang pagbabago dito sa ating bansa, kung kasama kayo sa ating kausa para sa matuwid, para sa matapat, para sa malinis na pamamahala, kung kitang-kita na po natin na ang susunod na Pangulo ay walang iba kung hindi si Senador Noynoy Aquino, tulungan po natin! Tulungan po natin si Senador Noynoy at bigyan po natin siya ng isang kapartner sa Kongreso. Isang kapartner na talaga namang pinagkakatiwalaan niya. Talaga namang masasabi ko, hangang-hanga siya. Talaga namang masasabi ko, itong taong ito, talagang kitang-kita ni Senador Noynoy na ang kanyang pagmamahal sa inyo ay matingkad na matingkad. Kaya talaga namang bibigyan ng daan lahat ng pangangailangan at sasabihin ni Congresswoman Dina Abad sa kay Noynoy Aquino. Napakahalaga po, alam mo po si Ate Dina, hindi Ma'am Dina, Ate Dina, kasama po namin sa Kongreso. Talaga naman, kitang-kita, naninindigan, matapang, hindi umaatras, kahit ano pa ang gawin sa kanya ng Malacanang. Si Dina Abad tumatayo, naninindigan at parating nagtitiwala na sa kaduluduluhan ang kanyang mga kababayan dito sa Batanes alam ang katotohanan, mulat at susuportahan kung ano ang totoo at ano ang tama. Palakpakan po natin. Mga minamahal na kababayan, sabi po ni Dina kanina, 79% po, 79% na. Ibig sabihin halos 8 sa bawat 10 ang boboto sa kay Senador Noynoy. Palakpakan po natin. Doon naman po sa 2 sa bawat 10 na hindi pa naniniwala, ito lang masasabi ko sa inyo. Kitang-kita po natin ang pagkatao ni Senador Noynoy. Naging anak ng Pangulo, anak ng ating dakilang bayani. Pero minsan, wala po tayong nadinig na kahit anong istorya na naghari-hari siya, nagsiga-siga siya, o pinagsamantalahan po niya ang kanyang posisyon. Nagpapakita na puro-puro po ang kanyang puso, tapat at hindi abusado, hindi magsasamantala sa kanyang posisyon. Yan po ang dahilan kung bakit yung 8 sa bawat 10 ay Noynoy na, at sinasabi ko doon sa 2 sa bawat 10 na hindi pa kumbinsido. Sumama na kayo! Sumama na kayo! Sumama na kayo sa alon ng pagbabago! Sumama na kayo para mailagay natin sa mabuti ang landas ng ating bayan.
tayong mga Pilipino muli maaari nang maging proud sa ating bansa dahil magiging matingkad, yung matino, yung malinis, walang mantsa, walang bahid na pag-gobyerno dito po sa ating bansa. Palakpakan po natin. Nandito po si God Gato, ang ating iba pang mga kandidato. Bigyan niyo po ng mga kapartner si Senador Noynoy para diretso po, kung tinatawag pong diretso po ang mga programa, ang mga proyekto, ang pagpapaunlad ng ating bansa. Mga minamahal na kababayan, tulad ng nasabi kong kanina, hindi po namin makakalimutan itong napakatamis, napakainit na pagtanggap po ninyo sa amin. Itsa daw ko po kayong lahat. Maraming salamat! Magandang umaga sa ating lahat.